Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng Itanong kay Master Baker. Ang Itanong kay Master Baker ay isang joint project po ng Philippine Chinese Bakery Association at ng Philippine Society of Baking, no? Na para kahit na ngayon ay pandemic, tuloy-tuloy pa rin po na makapag-share ng baking recipes at mga syempre ng baking science din sa inyo, no? We are now on season 2 at today po makakasama natin ang mga master bakers mula sa Grand Nurture, no? Maraming po tayong matutunan sa kanila today na swak sa panlasa ng bawat Pilipino at swak din sa negosyo at bahay ninyo. Sigurado pong mag-enjoy kayo ngayon, kaya hindi ko na po patatagalin. Ma'am Tin, take it away. Thank you so much, President of Filipino Chinese Bakery Association Incorporated, Mr. Jerry Chua. Once again, good afternoon to all our viewers and followers, and welcome to Tanong Mo kay Master Baker Season 2, Episode 8. As usual routine, let's announce the winners from our previous episode by Unicom Ingredients. Let's start with the 4 winners who will win assorted items from Unicom. So, the 4 lucky winners are Rosina Sarawari, Freda Rivera, Eileen Eduvala, Michelle Minas, and the 1 lucky winner who will win the proof book and the California Resin recipe book is Miss Bernadette Kawasaki. Congratulations! By the way, sa mga hindi pa nananalo, how to win, para makasali kayo sa electronic raffle, just register to the link na pinakikita namin sa mga invitation, etc. Mag-register lang kayo. And you will also receive some recipes as well. Yan. At sa mga wala pang proof book dyan, good news, no? Na-release na natin yung 3rd printing natin ng book. Sa mga newbie and Vatican, this is the answer for you to be a professional baker. So lahat dito nasasaad from Baker Mathematics and Bakery Science. So please get your copies now through our online mga stores and individuals na nagbibenta, mga PSB members natin na nagbibenta nito proof book na to. Yan. So, I think, huwag na natin patagalin. I know you all are excited for our exciting recipes this afternoon. Now, I would like to give the stream to the Technical Director of Grand Nurture International Incorporated. Let's welcome Mr. Rudy De Leon. Okay, good afternoon everyone. Thank you, Miss Christine Mateo of Philippine Society of Baking. We are very pleased and honored na makapag-live demo kami ngayon dito sa Filipino Chinese Bakery Association. And sa pangunguna ni Jeric Chua at sa lahat ng bumubuo ng programang ito. Well, Grand Nurture International is we are a baking ingredient company. We carry products like dairy, like milk, cheeses. We have also fats and oils, and we also have baking ingredients, yung mga fillings, mga baking powder, and mga chocolates. We are on our 7th year of operation in the Philippines, and we have several sponsors coming from Australia, Colombo, Indonesia, Malaysia, Spain, and in Korea. We also have some selected distribution nationwide. May mga distributors kami. And then, yun nga, we are on our 7th year. Okay, before we start, I would like myself to introduce our master baker for today. Master Baker Thea Fontamillas. Okay, Thea has been around for almost a year with us, parang chef consultant namin dito sa Grand Nurture International. Okay, I have here a book pala, The Philippine Baker's Guide. Ito, ini-invite ko kayo to buy this book. This is a very highly technical and very basic. Andito lahat ang gusto nyong malaman about baking, from bread
cakes, and pastry, andito lahat. Say, for example, kailangan mo mag-bake ng loaf bread, kailangan mo ng eksaktong timbang. So, andito lahat. How would you compute? Andito lahat. Nung binabasa ko nga kanina, na-amaze ako kompleto lahat. So, this is a good buy for only 1,200. Murang-mura, di ba? Okay. Ngayon, paano umorder? Ang pag-order nito, you can just tap the Facebook page of Philippine Society of Baking. Hanapin nyo lang doon. The way you register now, ganun din naman. Okay, so to start with, we have 2 recipes for today. Yes. Master Baker Thea will be doing the cheesecake and creamy Creamy spinach pizza. pizza. Kakaiba yun Yes. Para talaga, baka maging papay tayo. Pangpa-strong. Okay, ganito. Bago siya mag-umpisa, gagawin ko muna yung dough ng pizza Yes. crust. Ano? So, maliit lang siguro, kahit half kilo will do. So, umpisahan ko muna yon ano? Sige. Okay, the ingredients are, we have flour, salt, olive oil, and then yeast, and then tubig, water. So, in a bowl, lagay muna natin ang kalahati ng tubig. Then, scrape. Salt. Tunawin ko lang ang salt. And then, buhos ko itong flour. Ang flour ko pala ay 50-50. Use 500 grams. So, 50-50, 250 grams all-purpose. And then, 250 grams bread flour. Ayaw ko kasi ng very strong ang flour. Yung gluten development mo napaka-elastic. Ayaw ko nun. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko lang yung ma-develop lang properly ang dough. So, ang all-purpose kasi mababa ang protina. And then, ang bread flour na ginamit ko, mataas, around 12%. So, ang all-purpose, mga 9. So, pag in-average mo, mga 10 lang to. So, imimix natin to. With the yeast, lagay ko. Approximately, ang tubig ko is around 270 grams. Ano? So, low speed. Low speed lang, until ma-develop mo yung dough. Kaya pa konting tubig. Tubig. Kaya na, excuse lang. Yan, okay. Eto. Ganito, ang flour bale, medyo kailangan pa niya ng tubig Kailangan pa niyang humigop ng tubig. So, most likely, mga another 30 grams or 40 grams. Lalagay ko na lang, tansyahin ko na lang. Yan. Yan, okay. Liit lang. Hindi tayo pwedeng gumawa ng malaki Okay, Sir, ilang water na po ang nailagay niyo dyan? most likely nasa 300 na. 300. Kasi ang bread flour, normally na-absorb nito mga 60%. 60% ng tubig ang ilalagay mo dapat sa flour. So kung 500 grams, around 300 grams ang tubig ko. Mas maraming tubig, mas okay. As long as you
you can handle it well, ah. Yan, okay. So, hello nga po pala sa mga nagpapa-shout out ngayon. Sila si Pamatigan. Hello, hello po sa mga nanonood. Hello, Salamat Cyril. po. Cyril. Si Cyril, okay. Si Isay Gonzales Dado, nanonood po from Batangas. Thank you. Lagay ko na yung oil, ah. Oil. Sir, anong oil yan? Olive oil. Olive oil. Okay. Pwede ba sila sir gumamit ng kahit anong oil? Pwede naman. Pinili ko lang ang olive oil kasi unsaturated, meaning healthy. Ah, kasi although nasa shortening business kami, pero may mga hydrogenated fats na pwedeng ilagay na I think unhealthy naman. Okay, so after this, i-develop lang natin for about 1 minute. Iba-ibang mixer, iba-iba yung quality ng development ng dough, no? So alalay lang kayo. Good afternoon po kay Caroline Alcala. Nanonood from Bicol. Thank you so much. Ayan. Sila Sir Roel Estero from Multipack, Philippines. Hello po sa inyo dyan. Okay, finished. So, after mixing, ire-rest lang natin to sa proofing cabinet. Siguro bigyan natin ng 1 hour. Okay. Thea, turn mo. Alright. Gawin mo na yung cheesecake. So, ayan. Okay. Thank you, Sir Rudy, sa papizza dough. So, ayun, magagamit natin for our creamy spinach pizza later. So, ang first na gagawin muna natin ngayon is yung baked cheesecake with chocolate ganache. So, chocolate ganache, maraming na-i-intimidate. Pag sinabing ganache, parang sabi nila, ang hirap naman gawin kasi ang hirap bigkasin, di ba? Ganon tayo pag di natin mabasa, parang di natin alam kung ano yung laman niya. Pero super dali lang talaga siya niya. Ang pinaka-importante niyang ingredients is 2 lang talaga. So, ang ating chocolate and yung cream. So, first muna, okay. So, yung butter natin, saan yung butter? Ito. So, importante i-melt natin yung butter. So, ang butter natin, margarine, Yes, sorry. So, it's Marvelous margarine. Okay? So, Sir Rudy, ano ba tong margarine na to? Bakit ang ganda? Well, mabango, no? Amoy butter talaga. Anyway, this is margarine, ano? Actually, recipe calls for butter, pero sabi ko nga sa'yo, better use margarine. Yes. Kasi healthy. Excuse me. Ano difference ng butter and margarine? Butter is more of animal fat, whereas ang margarine, vegetable. So doon pa lang, medyo healthy ang dating, di ba? So, Okay, so- healthy pala tong Oo, kaya margarine nga- natin. Kaya nga yun ang team natin ngayon eh. Yes. So, kukuha tayo ng 110 grams dito sa margarine natin. And then, i-melt natin siya. So, pwede tayong gumamit ng ang tinatawag nating double boiler or yung merong water na pinakuluan and then itatap natin siya ng bowl. Tapos, doon natin tutunawin yung ating margarine. Alright. So, ito. 100 temp pa. Yan. So, ayan. Sabihin na muna natin. And then, kukuha tayo ng 250 grams ng graham. So, sa mga hindi nakakasunod sa ingredients ng recipe natin today, sa mga nakapag-register po, makukuha nyo po ang recipe nito. So, isi-send po ng aming team sa inyo yung recipe. So, ayan. Magtitimbang lang tayo ng 250 grams ng graham. Pero yung graham cracker mo, may recipe ka ba niyan? Eto, sir. Naku, Oo. sir, wala. Wala. Meron ka ba, sir? Meron, pero hindi ko pwedeng ibulgar dito. Pwede Baka- naman Oo. through email pwede. Yes.
So, ayan. Okay. 250 grams. So, itabi muna natin sila. So, next naman is, i-ready na natin yung ating cream cheese. Yan. Yan. Ito yung ating cream cheese is yung Chippy. yung GP. Yan. Sir, ang cream cheese natin, saan ba gawa ito? Australia, Wow. Parmalat. So, imported pa yeah, siya? imported from Ayun, Australia. Yes. Yan. Actually, itong cream cheese ito, maganda to. Kung vegan diet ka, Wow. no. Hindi pwede. Pero kung ikaw ay lacto-vegetarian, okay. Kung ikaw ay ovo-vegetarian, okay. Kung ikaw lacto-ovo-vegetarian, hindi rin po pwede. Pwede lang sa'yo ang meat na pwedeng ano yun. Okay, so Alright. So, sorry, di ko mabasa. Ang hirap niya. Ledelicious? Tama ba? Ledelicious Ledelicious. Patisserie. Hello. Good afternoon po. Salamat po sa panonood. Sana po hanggang sa huli, nandiyan pa rin kayo. Marami po kayong matututunan today. Alright. So, eto ang ating cream cheese. So, kailangan yung cream cheese natin, medyo malambot siya. utos mo lang. Yung malaking bowl. Yan. So, hiwain lang natin siya ng maliliit kasi imimixer natin siya para mag-soften siya at mag-break. Or yung sa mixing bowl na lang. Ayan. Hiwain lang natin siya. Or kayo bahala kung gusto nyo buo na. Pero mas prefer ko yung hiwain siya para madali siyang ma-mix. Yan. Ayan. Ganyan lang kahit mga cubes lang. Pwede naman. As long as kaya siya ng mixer natin, go lang. Alright. Okay. So, ito, ipapaddle mixer natin siya. Kasi medyo mabigat yung ating cream cheese. Mas best na siya ipaddle para mag-break talaga yung cream cheese at mag-smooth siya. Hindi natin gusto yung meron siyang buo-buo or yung nalalasano pa yung buong keso. Dahil yung cream cheese, yung cheesecake natin is smooth yung texture. Yan. So, ipaddle lang natin siya. Tapos later on, pagka-smooth na siya, pwede na nating palitan yung ating attachment to wire whisk. Kasi ili-liquid form na natin siya. Hindi ka mapapagod niya. Ayan. Ang hirap niya yun. Alright. Yan. Okay. So, i-mix lang natin to. Yan. Alright. Yan sa nakikita nyo is, nagbe-break na yung ating cheesecake. So, kasi, naka-room temp na ito. And then, ayan, nag-smooth na siya. Mas maganda kung naka-room temp yung cheesecake nyo. Mas madali siyang i-whip or i-whisk. Okay. So, habang wini-whisk natin itong cream cheese natin, mag-crack na tayo ng eggs. So, for this recipe, kailangan natin ng 8 itlog. So, whole eggs ang gagamitin natin, hindi egg yolks, hindi egg whites, full eggs lang. Ako na 8. Okay. Okay na. Ako na 8. Alright. Ano mo na lang sagot? So, ito yung ating margarine. Balikan na natin siya.
natunaw na siya gamit yung ating double boiler. So, ito yung nakikita ba? Yan. So, may water na kumukulo sa ilalim and then nakapatong yung ating stainless steel na bowl. Ayan. So, hindi na, pwede naman natin siyang i-direct heat, pero kasi lalabas yung pagka-nutty flavor niya, baka masunog yung ating margarine. So, mas maganda na tunawin natin siya naka-double boiler. Or, sa amin, ang tawag dito is bain-marie. Alright. Bain-marie. Yeah. Yes. Okay. Social. Pag tunaw na yung ating margarine, yan. Okay. Thank you. So, pag tunaw na siya, pwede na natin siyang ihalo sa ating graham. So, bakit kailangan tunawin yung margarine? Kasi gusto natin, yung margarine is manuot siya doon sa graham. So, kasi ang graham crust natin or yung cheesecake crust natin is i-chiller natin siya para mag-set and tumigas. So, ayan. Kaya natin siya mini-melt. Alright. Okay. Ayan. Chef, Master Baker Thea, questions daw. Why is my cheesecake mix grainy? Bakit daw grainy? Magaspang. Magaspang? Bakit daw magaspang ang cheesecake? Yung cream cheese kasi, ayan nga, yung katulad ng sabi ko, kailangan naka-room temp siya bago natin i-mix sa mixer. So, pagka minix natin siya sa mixer, smooth yung pag-mimix niya. So, kailangan niya ng oras. Yan, kunyari, yan, hihintayin lang natin siya or papabayaan lang natin siya mag-mix kasi gusto natin yung smooth texture ng cream cheese sa cheesecake natin. Kaya, pag hindi siya masyadong nag-smooth, dun nga lumalabas yung mga buo-buong cream cheese. So, pag binake mo, kunyari pag hiniwa mo yung cheesecake, may makikita kang buo-buo eh. So, yun nga ang kailangan natin is naka-room temp siya and i-whisk natin siya ng matagal. So hanggang sa mag-break lang silang lahat or mag-smooth na yung texture ng ating cream cheese. Alright? Okay. Second? So, Okay na. okay. Tapusin mo Meron muna. pang question. Can I use spreadable cream cheese instead of brick? Spreadable cream cheese. Hindi ko i-recommend yung spreadable cream cheese. Bakit? Kasi ang spreadable cream cheese natin, meron na siyang halo, meron na siyang sugar, kasi kaya spreadable siya eh. Para siyang instant na palaman ng tinapay or pang spread sa cake, ganyan. Yung sa cream cheese recipe natin, gusto natin yung ano bang tawag doon, sir? Yung pagkaka-cream cheese niya na, ano bang tawag doon? Para siyang, May body. yes. May body, na cream, buo yes. na, ano. Oo. I mean, consistent yung body. Yes. Pero pwede naman, kung trinay nyo yung spreadable cream cheese, kung meron kayong recipe na gamit spreadable cream cheese, why not? Kasi maganda nga kasi sa baking, hindi siya limited. So, ayan. Should I preheat? Okay na? Should I preheat the oven for cheesecake? Yes, Of every course. time na nagbe-bake po tayo, kailangan ang oven natin naka-preheat. Bakit, Sir Rudy? It's because dapat, yung timing kasi ng pag-cake, especially pag-cake ang Yes. bine-bake natin, yung timing ng baking powder to react, yung mga acid, mga phosphate tone, maglalaban-laban na sila, timely for the heat, sasalubungin siya. Dapat talaga nakaset ka at that temperature. Ha? Kung hindi, magko-collapse ang cake. Ayan. Okay, shout out kay Dennis Taunan. Taunan family from Taunan. Tondo. Hello po sa inyo, Thank you po. mga Kay taga-Tondo. Sir Lucito Chavez. Mabuhay. Mabuhay, sir. Mabuhay ang Batanggenyo. So, ayan. So, na-mix na natin ng mabuti. Ayan, makikita nyo, parang basa na yung ating, yes. Medyo moist. Okay, Yes. okay. Basa na ang ating cream cheese. So, ibig sabihin, nakuha niya na yung butter. So, pag ito, chiniller natin, titigas siya at form siya kung ano yung form ng ating pan. Okay. Alright. So,
So ito, meron tayong pan dito. This is spring foam, Yep. spring foam na pan. So pag wala kayo nito, kasi ito natatanggal yung ilalim niyan. Maganda to sa cheesecake dahil yung crust natin, dumidikit siya sa ilalim at madali siya matanggal. Pag wala kayo Coated nito, na pan. yes. Pwede naman yung mga normal na pan, cake pan ganyan, or kahit anong gusto nyong shape, or pwede yung square pan, ganyan. Pag gumamit lang kayo ng, for kunyari yung ano yun, yung pang-aluminum, gayon. Aluminized Yes. pan? Yes. Oo. I recommend na maglagay kayo ng parchment paper sa ilalim para madali nyong matanggal yung Wow. cheesecake. Yes. Alright, so maglalagay na tayo dito sa pan. So, half lang. Etong pan natin is 7-inch spring foam pan. Circular. So, eto, sa recipe natin, 2 pan yung magagamit na, gagawa natin dito sa ating recipe. So, for now, isa muna yung gagawin natin. Okay? So, i-press down lang natin siya. Okay. Ayan. Ipe-press down lang natin siya hanggang sa magpantay siya or pumatag. So, ito yung magiging base ng ating cheesecake. Okay. Okay, shout out kay Jean Sandoval. Oy, pa-shout po si Rudy, Quezon Province. Sorry, because Hi Jean, kamusta na? Christina, Pastor. Watching from Laguna. Sana kayo? May question, Master Baker, Yes. kay how to prevent cracking in cheesecake how to, okay. para daw wag mag-crack. Anong Yes. ma-recommend? After baking, di ba? Yes. Nagka-crack, oh. So, ang cheesecake natin, pag after, kunyari ito is baked cheesecake. After natin siyang i-bake sa oven, so ilabas lang natin siya at a room temp, and then, hintayin lang natin, ilabas natin siya, hintayin lang natin siya lumamig up to room temp, and then, ilalagay natin siya agad sa chiller, and isi-set ulit natin, para, yung cheesecake natin, malambot pa kasi yun eh. Lalo na pag purong cream cheese yung gamit mo. Malambot pa yung cheesecake after mong i-bake. So, kailangan, ipasok nyo siya sa chiller after niya mag-room temp or yung maligam-gam na yung kanyang init para mag-set pa siya. So, ayun yon. Kaya, wag nyo hihiwain agad pagkalabas nyo ng oven, hihiwain nyo agad. Kasi medyo pa yun eh, nagsiset pa siya eh. Pag malambot hinihiwain pa nyo, yun. yes, malambot pa siya. Doon nagka-crack yung ating cheesecake. So, importante talaga yung binibigyan natin siya ng time. Yes, Yes. ire-respeto nyo yung temperature. Yes. Kasi from hot to cold, bigla, kakrak talaga yun. Yes. So, yun ang effect nun. Pag nagbe-bake ka, may mga factors ka na dapat i-consider. Temperature, timing, yeah, and skill. Yes. Yung skill mo, kung gaano ka kabilis gumawa or kahusay gumawa. So, may nagpapa-shout out Teya sa'yo, Master Baker, Teya sa'yo. Si Ann Ann Butal. Yes, hello, mami ko yan. Hello po, watching Mami. today. Mami pala niyo. Yes, support lang, ganon. So, eto na yung ating cheesecake crust. Eto, i-set natin siya sa chiller ng 15 to 20 minutes. So, para siya tumigas bago natin lagyan ng cream cheese mixture. Okay, ito yung eggs mo. Okay, shout out. Hi, Leonard Elliot from Avenue Residence, Condo. Hi. Jimbo De Panaderos only. Hi, Jimbo. Hi, Jimbo. Nanonood ako sa'yo, minsan. Alright. So, ito na yung ating cream cheese after niyang mag-whip. So, pinabayaan ko lang siya mag-whip. Ayan na yung naging itsura niya. Ayan. So, nakikita nyo, medyo nag-smoothen na siya. Wait, ilabas ko. Ilabas pa kita. Meron naman dito. Kaya ba? Hindi, wag ka nang tagal. Kaya. Meron naman, hindi, ayan. So, kung nakikita nyo, is nag-whip, ayan o, na-smooth na yung texture ng cream cheese.
So, pag ganyan, wala nang buo-buo, yan, okay na yan. Pwede na natin siya lagyan ng egg. So, eto na yung time na papalitan natin yung ating paddle. So, ginagamit lang yung paddle natin para sa cream cheese. Lalo na pag yung cream cheese natin is mabigat. Ayan, gagamitin natin yung paddle. So, after nitong paddle, yan. Ito naman, palitan na natin yung attachment natin ng Wire. wire whisk. Yan. Oh, pumasok ba? Ano. Sorry, sorry. So, hello po kay Maria. Good afternoon po. Nasa Nagoya. Hello po, mga taga-Japan. Nanonood po sa atin. Wow. Wow, from Japan. Yes. Nagoya. International tayo. Alright. So, ayan na. So, okay. So, this time, pag ganito na ang ating cream cheese, lagay na natin pa onti-onti yung ating itlog. Alright. So, dahil nga, ang ating recipe ngayon is baked cheesecake, itlog ang ating gagamitin. So, i-bake natin siya. Pero what if no bake tayo? Anong gagamitin natin? Gelatin powder. Yes. Gagamit tayo ng gelatin. So, for this recipe, pwede nyong palitan yung itlog ng 20 grams ng gelatin powder. So, ang gagawin nyo sa gelatin powder, ibubloom nyo siya or bubuhayin nyo siya sa malamig na tubig. And then, tutunawin nyo. Kasi, para mag-double yung size ng atin or para mabuhay yung ating gelatin powder. So, i-mix lang natin to. And then, ayan. So, i-scrape natin yung mga gilid para sumama siya sa pag-mix. Ayan. So, every time na nag-mix tayo ng mga ng binibake natin, tapos gagamit tayo ng mixer, lagay nyo, Tingnan ko lang yung from order, time to time, i-mix nyo rin or i-scrape nyo din yung gilid. Ayan, para masama siya sa paghalo. So, ayan, paunti-unti natin yung egg para mag-incorporate or bigyan natin siya ng time mag-incorporate doon sa ating cream cheese. So, ayan, as you can see, pinapatay ko ulit, tapos i-scrape ko yung gilid to make sure na lahat ng cream cheese natin kasali sa pag-mix. Okay? Okay, may nagpapa-shout out. Nancy Wilson. Watching from Chula Vista, California. Saan lugar yan? Wow, California. No, southern part. Hello po, ma'am. Biggs Navarro. Chef's Delight, Dumaguete, Negros Oriental. Okay. Question, Chef. Yes. Master Baker, Thea. Villaka Kapule. Chef, pwede po ba ang base instead in Graham leftover moist cake? Leftover daw ng cake. Yes. Pwedeng gawing Graham. Oo. Crust. So, yes. Pwede naman tayo gumamit ng leftover cake. So, ang mangyayari doon, hindi cheesecake bar na siya. So, kasi tayo hindi naman natin nauubos. Kunyari, may mga leftover cake tayo. Yan, pwede yan. Lalagyan lang natin ng cream, yung ating sponge cake. Tapos, pwede niyo na siyang yung Graham crust natin, pwede yun na yung gamitin natin for the base ng cheesecake. Pero cheesecake bars na ang tawag doon. Or pwede rin yung brownies. Ayan, pwede yung mga yan. Basta kayo bahala. It's napaka-wide ng baking. So, pwede kayo mag-experiment. Okay. So, papa-Q&A muna ako. Ang papremyo ko, Milk Club. Milk from Grand Nourriture. So ito, bali, may Q&A tayo. Magtatanong kami kung sino man ang mauna makasagot. Kanya to. So we are giving away 2, 4, 6, 8. 5 pack na by twos. Okay. Ano first question, Master Baker, Thea? Yes. So,
sa mga nakikinig po ngayong araw, meron po tayong tanong. So, ano ang, what are the 2 ingredients, yung pinaka-important ingredients na, na kailangan natin sa chocolate ganache? What are the 2 Yan. main ingredients na kailangan mong Yes. i-prepare to make a chocolate ganache? Okay. Yan. So, pagalingan ng magsagot dito para may pa-almond milk si Sir. Almond milk. Yes. Oh. Napakasarap na gatas. Okay, ano yung kanina? Okay na? Yes. So ito, ito na yung ating flour. Lalagay na natin siya sa ating cream cheese na mixture. Okay. Ito yung magpapabind sa kanya para hindi siya masyadong Tapos ka na rito. malambot. So ito, 30 grams lang ng flour. Super minimal lang ng flour. Kasi gusto natin yung cream cheese na malasahan. Kasi cheesecake nga, di ba? So kailangan lasang-lasa natin yung ating cream cheese. Yung Graham. So, may question tayo kanina. So, Q&A ulit. Dapat bang tunawin ang butter or margarine bago ito ihalo para makagawa ng cheesecake crust? Ano yan, sir? Tanong mo sa kanila? Tanong sa Yeah. kanila. Another Question and answer. 2 liters of milk lab. Q&A. Yan. Alright. So, ito. Dito ka sa gitna. Ako na magtatanggal. Okay na? Hindi, scrape Kunti muna pa. natin. Ayan. Kasi may nilagay tayong flour. So, yung flour, napunta siya sa gilid, scrape natin para sumama din siya sa ating mixture. So, by the way, yung oven pala natin, naka-preheat into 170 degrees Celsius. Yan. Master Baker Thea, anong flour ang ginamit natin? Flour ang gamit natin today is All-purpose? all-purpose flour. Hindi ba pwedeng gumamit ng soft flour? Soft flour. Kasi ang all-purpose flour kasi, siya yung tigas ng ating cheesecake. Okay. Yes. So, So, pag gumamit tayo ng soft flour, malambot yung ating cheesecake. Diba? Okay. Good. So, may first winner na tayo. Si Wow, Irene may nanalo. Baroga. Yay! Congratulations! And then, second winner, si Bunny Jackson. Wow, may mga nanalo na. Nakikinig sila. Okay. Nakikinig. Yes, nakikinig sila. So, Alright. So, eto, ang ating crust, okay, nag-set na siya sa chiller for 15 minutes. Pwede na nating ilagay ang ating mixture, cream cheese mixture. okay. So, napakasimple lang ng ating mga recipe today. Kaya-kaya natin gawin sa bahay or yung mga nagdendegosyo online, yung pang-baking, ayan. Perfect na Okay. perfect siya. Para masundan nyo ang ginagawa ni Master Baker Thea, actually, iba kahapon nung mag-practice tayo, kinuhanan ko ng density to. Yes. Anong purpose ng density? Oo nga siya. Kinuhanan ko ng Kinuhanan density. mo eh. 1.01. Yes. Almost 1 ang density, yung tinatawag na specific gravity. Kasi kung gagawa ka ng cake, kailangan mo malaman yung density. Ito yung magtuturo sa'yo or mag-guide sa'yo kung yung cake mo is fine, smooth or open ang texture. Yun yun. So, ang density nito, kahapon, nagkuha na namin 1.01. Yeah. Okay, shout out kay Rodel. Rodel Tumali. Pa-shout out naman daw siya. Kumusta na, Rodel? Okay. May question dito. From Lowell Medalyada. Ang hirap. Yeah. Bigkasin ha. Kailangan po ba margarine chef or pwede rin po ba butter? Of course. Yes, pwede rin naman ng butter. Yun nga lang is, yung margarine natin is very healthy. Kasi, ano nga ba sir ang margarine natin? Gawa siya saan? Actually, butter, masarap talaga. Dahil animal-based fat yan eh. Mabango, masarap. Yes. Pagka naisama mo sa formulation mo, sa recipe, sarap talaga. Pero, talking of healthy oils, margarine tayo. Yes. And then, since we are
we are selling Marvelous margarine, premium cake margarine for icing, any pastry. Promote din namin ng margarine namin. Margarine at butter, pareho lang ng composition, okay? Ang butter, may 80% animal fat, pwedeng anhydrous milk fat or butter fat. Ang margarine, 80% oil, pwedeng vegetable oil or any other oils, katulad ng palm, coconut, palm kernel. And then, ang bottom side nila, they both contain 16% water, tubig. And then the rest, ingredients na. Ito yung para wag kapitan ng amag, meron kang sodium benzoate, meron kang potassium sorbate. Para naman makontrol mo yung lasa, you put salt. Para maging color yellow, you put beta-carotene, blah, 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 blah. So, irregardless of the nature of fat, whether margarine or butter, pwede namin recommend sa cheesecake. Yes. Okay? Alright. Shout out daw, Jenny Rose Manaay. Nag-hello po, sa'yo, Sir sir. Rudy. Okay, tuloy mo na. Okay. So, ito na yung ating mixture ng cream cheese. So, kung natatandaan nyo, meron siyang cheesecake base na nasa ilalim na sinet natin for 15 Tray namin, minutes sa hindi chiller. And now, nilagay na natin yung ating cheese or yung cream cheese mixture. So, ito, i-oven natin for 40 minutes depending sa kapal ng cream cheese mixture nyo. So, kung mas makapal, mas mahaba yung oras. Pero dapat mas mababa yung temp para maluto yung loob. Kasi pagka, kunyari, yung temp nyo is 180, tapos sinet nyo yung timer for 30 minutes or 40, masusunog yung labas, pero yung loob, hindi pa siya luto. So, medyo basa pa. So, eto, so 3/4 lang ang nilagay ko sa ating spring foam pan. So, lalagay na natin siya sa oven for siguro mga 35 minutes and then we'll check kung luto na yung loob. And then, kung hilaw pa, isiset ulit natin for 5 minutes. So, always check yung mga binibake natin. Alright? So, ito pa. 30 minutes. Yes. Okay. So, ang next natin gagawin is yung chocolate ganache. So, ang gagawin natin dito is magda-double boiler ulit tayo. So, may pinakuluan na akong water dito. And then, dito natin i-melt yung ating chocolate. So, ang ginamit nating chocolate for today is yung Anodes Cocoa. So, it is Chocolate. Dark compound. Chocolate chocolate. chips. Bakit chips? Kasi, eto, kung nakikita nyo, ayan. Maliliit na siya. Okay. Yes. Excuse me. Ang pagtingin ng choco chips, depende yan sa count. Depende sa count. Ito, we have 9,000 count. Wow. Ibig sabihin, 1,000 piraso ang 1 kilo. Ha? So, 9,000 count ang size nito. Wow. Okay? So, meron din naman tayong bar neto. Di ba, Yes, sir? meron din tayong Yes. bar. Wala yung packaging, ha? Yes. So, ayan. Bakit instead na bar, gumamit ako ng chocolate chip? Kasi, maliliit na siya. Ayan, o. So, pag minelt natin siya, mabilis na siya mamelt. Although, pwede din naman tayo gumamit ng bar para hihiwain lang natin siya ng maliliit. So, dobleng oras pa. Ito, maliliit na. Pwedeng i-melt na agad. So, ito ang ating chocolate chip. So, ito, yung kumukulong water, iwan lang natin siya dyan hanggang sa mag-melt. Okay? So, merong question from Christina Castor. Kaya po kaya na hand mixer na mapasmooth ang cream cheese? Well, yung hand mixer, yun yung, di ba yun yung ganon? Yes, pwede naman. Basta always yung cream cheese natin, naka-room temp. Kaya ng hand mixer yan. Basta malambot na yung cream cheese natin. Wag nating imimix yung cream cheese pag galing sa chiller kasi medyo matigas pa eh. So baka mahirapan yung hand mixer kasi maliit lang yung hand mixer. Mahirapan siyang i-break yung cream cheese pag galing chiller. So importante, naka-room temp lang yung ating cream cheese.
Paki-plug mo nga muna to. Alright. Yung dark compound. Yes. So, ito yung chocolate bar. Yung sinasabi ko sa inyo, pwede tayong gumamit nito, pero ikakat nyo pa. So, ito yung Anodes Cocoa from God Nurture Dark Chocolate Compound. So, ito, yung chocolate chips. Same lang sila, pero ito, this is in bar form. Ito, chocolate chips. Correct. Yes. Exactly correct. Thank you. Alright. So, ito na yung ating chocolate. So, ayan. Hinaan lang natin. Kumukulo na yung ating water. Ayan. Nakapatong yung ating Bakit hindi siya pwede, sir, na i-direct sa heat yung ating pagme-melt ng chocolate? Titigas. Kasi po, ito pong chocolate, yung chocolate natin, may fat content siya. So, pag ito nasunog, mabilis siya masunog pag naka-direct heat. So, pag siya nasunog, mamumuo siya. Correct, Hindi na correct. smooth yung ating ganache. Okay. Okay? Tama. Ang chocolate kasi, especially ito, dark compound chocolate chips, meron tayong component ng pagka chocolate, meron tayong component ng cocoa powder, milk powder, Yes. sugar, CBS. Alam mo yung CBS? Cocoa butter substitute. Ngayon, yung cocoa butter substitute, may certain temperature siya kung anong sarap ang hinahanap mo sa chocolate mo. Say gusto mong matunaw siya at 35 degrees o kaya 32 degrees, andun yon. So, yun ang ibig sabihin ni Master Baker, Thea, na huwag mong dapat sunugin or Yes. abusuhin ang apoy, ang init, di ba? Yes. Okay, So, may tanong dito. Yan, sir, sa inyo ata may tanong, Anong- Rodel Tomale, anong Anong- gamit nyong method, Master Rudy? Anong method ng yung dough or Ng- what? Dough ba or yung cheesecake? Hindi natin anong method? Yan. Method ng cake or May tanong si Jean Sandoval, sir. Ano po pinagkaiba ng Marvelous Margarine sa supermarket? okay. Good Ayan. question. Oo. Medyo magaling Ano pinagkaiba ng Marvelous Margarine? Excuse Yan. Papakita ni sir. Ito. Ang Marvelous Margarine katulad ni bawal mag-mention ng competitor ng ibang cake margarine, ito bar, ito ay refrigerated. Ang margarine, para sa kaalaman ng lahat, dalawang klase. We have refrigerated margarine and non-refrigerated. Meaning, hindi mo kailangan lagay sa refrigerator. Okay, dito sa non-refrigerated, dito na bibilong ang star margarine. Okay? At ito namang Marvelous Margarine, dito na bibilong sa refrigerated. Kasi ang melting point nito ay napakababa. 32 degrees to 35. Ang main component niya is coconut oil, kaya masarap. Whereas yung pina-plus mo, anong brand yun? Huwag mo na sabihin. Sinabi mo na, sir, Ang kanina. melting point noon, matigas. Matigas siya, mga 44, 43. Kaya pagka tinikman mo, medyo may sabit yon. Whereas pag mababa yung melting point, dire-diretso. Subukan nyo. Okay, tuloy mo. So, ayan. So, nagpapa-shout out si Rodel Tomale. Ang galing naman ng idol ko, si Master Rudy. Yeah! Rodel? Rodel, parang binili mo ako Yan. Siya po ang naging tao tunay ko na yan. master. Adrian Go. Hi, Chef. God bless. God Si bless din. Adrian Go. Hello, Adrian Go. Kaklase ko po yan. Sa classmate culinary. mo. Hello, Okay. hello. God bless. So, ayan. So, nakikita niyo po, ito yung chocolate chip natin kanina, na yung dark cocoa natin. So, nag-melt na siya. Di ba napakadali lang ninyo mag-melt? Kasi nga, maliliit na siya. So, if yung bar yung ginamit nyo, katulad nung, ako gumamit ako ng bar for my chocolate ganache, ang tagal niyang tunawin kasi ang lalaki. Kahit na hiniwa-hiwa mo siya, meron pa rin siyang malalaking bloke. Na hindi pa natutunaw. Yes, ang tagal matunaw. So, itong chocolate chip, napakagandang gamitin for yung pangtunaw ba, para, kasi maliliit na siya, ang bilis-bilis lang niya tunawin. Yan, nag-i-smooth Kaya na bili yung... na kayo ng Anodes. Yes, yung Anodes Cocoa. Napakasarap. Na dark compound. Yan. So, tanggalin na natin siya sa heat. Alright.
Okay, so ito, ang recipe natin dito sa chocolate ganache natin. Init mainit. Yung normal na chocolate ganache na recipe is 1:1. So, ano ba yung 1:1? So, kunyari, 1 cup yung ating chocolate, yung ating cream naman is 1 cup din. Pero yung ginamit ko for today is 2:1, meaning, etong chocolate natin, 2 cups, and then yung ating cream is 1 1 cup. cup. So, bakit ano naman pinagkaiba? Kasi yung 1:1, ginagamit siya for spreading or panghalo sa mga whipped cream para meron kayong chocolate whipped cream. Ayan. Etong ganache natin for today kasi this is, magsiset siya. Magsiset siya good for mga truffles. Ayan. Nagsiset siya ng, hindi naman yung matigas na nag-chocolate bar na siya. Kundi nagsiset siya yung matigas pero chewable pa rin. Yung parang chewy, fudgy, ganyan. So, kukuha lang, ito, 1 kilo to, diba? 1 kilo ng chocolate. So, kukuha tayo sa ating cream. Yung cream na gamit natin, sir, is Ken Gourmet yes, Duo. Gourmet Duo siya. Parang ito ba, sir, yung all-purpose cream ng ating Yes, actually, you can use this as whipping cream, topping. so, nag-whip filling, din siya. Pwede rin cooking cream. So, very versatile. Napaka all around niya. So, ayan, may tanong tayo. Kung ikaw ay gagawa ng no-bake cheesecake, ano ang gagamitin mong ingredient kapalit ng... yes. Kapalit ng itlog. Yan, tanong pala namin yun sa inyo. So, Okay. kailangan sagutin nyo para meron kayong may pa-almond milk si Sir Rudy. Alright, so ayan nga. Kung ikaw ay gagawa ng no-bake cheesecake, anong gagamitin mong ingredients kapalit ng itlog? Alright, so question number 3 na natin to, Question ha? number 3. Yes. So, sa makakasagot, eto na naman So, yon. paunahan 2 kayo litro. sumagot. Yan, mapakasarap niyan. Napakasarap nito. Puro Yes. celebrity lang nainom nito eh. Wow, celeb. So, Oo. pag ininom ko pa yan, sir, celebrity Ako, na hindi ako. pa ako nainom nito. De, biro lang. Sarap yun, sarap. So, ayun, may winner na agad tayo. Dennis sir. Taunang, Yes. winner. Okay, thank you. Yes, congratulations. Meron kang almond milk ng mga artista, o, di ba? Social. So, nakaka-artista pala yan, sir. Okay, kung bibili kayo nitong Ken Gourmet Duo, ang storage temperature nito, chilled. Yes. At least around 0 to 4 degrees. O kaya yung refrigerator temperature lang, okay na tayo ron. Pero once you open it, binuksan mo, no? At ginamit mo kalahati lang, binalik mo sa ref, kinakailangan within 3 days, magamit mo ulit. Or else, magsusubside na yung quality niyan. Ha? So, malinaw yon. Pag ginamit mo, within 3 days, dapat maubos mo or magamit mo. So, bakit siya, sir, gourmet duo? Ayan. Di ba meron Duo, tayong whipping cream, may all-purpose cream. Ito, gourmet duo. Kasi alam ko may culinary cream, Yes, ayan, oo. heavy cream. Mm, So, ito parang combination na ng lahat. correct. So, ayan. Alright, so ito na yung ating whipping cream. So, half lang siya. So, 2:1. 1 kilo itong ating chocolate. Ito namang whipping cream natin is 500 grams lang. So, ihahalo lang natin siya. Yung inubos. Ayan, sige, sir. Sayang, mahal eh. Yes, magkano ba yan, sir? Mamaya ipapaano natin yung presyo kay Sir Gus. Yan, sa mga gustong bumili po, mamaya po, malalaman nyo kung saan siya nabibili at kung magkano. Yan, para makabili din kayo at matry nyo naman yung mga products na yan. Napakagandang gamitin pag nagbe-bake kayo, ganyan. Lalo na sa mga nag-online selling ng mga baking products or baking goods. Yan, perfect na perfect yan, no, sir? Mm-hmm. Okay. From Spain to From Spain. Ganda to. Ganda produkto to. So, Maraming chef sa Manila nagkakagusto to sa mga 5-star hotel. so, artista din ba gumagamit niyan, sir? Wala. Hindi ko kilala. Akala ko artista din kasi yung gatas natin pang artista pala. Oo. Oo. So, bibili na tayo niyan para magmukha naman tayong artista. Malay mo, gumandar kutis natin dyan.
Okay, saglit lang ah. Alright. So, i-mix lang natin ito ng i-mix hanggang sa mahalo na yung ating cream sa Ako na. chocolate natin. Okay? So, hello po pala kay Gladys Alejandro na nagnonood from Santa Cruz, Manila. Hello po, magandang hapon po. Yan. So, kung may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayo magtanong para natututo tayo parehas dito. Okay? So, ayan. So, medyo ayan. Pwede, mas better kung gumamit kayo ng wire whisk dito para mag-break yung ating chocolate and halo talaga siya sa cream. Okay, so ayan, nakikita natin, naghahalo na sila. Mag-i-smooth to. Ito na yung magiging ganache natin. Ito, sorry. Mabigat tong texture natin kasi nga, 2:1 yung gamit nating ganache. So, meron tayong 2:1, 1:1. Meron din naman yung mas liquid form pa, yung ating ganache. Ang salitang ganas ba, friends? French ba? French? Marunong ka mag-French? Hindi ako marunong French. Ako medyo Pero konti lang. almost lahat ng culinary term is French. Yan. So, feeling ko French din ang ganache. Kasi ng mga nakakalam kung ang ganache ba ay French. Q&A. I-google nyo nga. Alright. So, ito na yung ating ganache. Pag kanyari, ganitong may namumuumaw pa, pwede nyo siyang isalang ulit sa double boiler natin. Basta importante, wag natin siya isasalang direct heat or direct sa fire. Alright? So, okay na tayo rito? Yes. So, Okay. ito, pag na-bake hinihintay natin yung cheesecake ma-bake. Pag na-bake na yon at pinalamig na natin into room temp, yung ganache natin ang magiging top niya. So, kaya siya baked cheesecake with chocolate ganache. Alright? So, si Sai, yan. Sai Pamatigan, enjoy watching. Hello, hello. So, sir, Cyril Pamatigan, Yes. enjoy watching. Nakabili ka na ba ng scooter mo? magra-ride ba kayo, sir? Hindi, chef yan namin dati. Okay. Gagawin mo na, sir, yung pizza dough mo. Alright, so, yung second natin naman na recipe is yung pizza. Creamy spinach pizza. So, si Sir Rudy ang gumawa ng pizza dough natin. So, i-demo niya sa inyo kung paano ba i-mold ba yun? Or i-shape yung ating pizza. Alright? So actually, 500 grams lang ang flour, or most likely, mga 800 grams lang ang dough, no? So, hindi na natin hihintayin pang mag-proof to, no, properly, no? So, ganito lang yan. Ilang grams? 250. Nasa yung timbangan? Ayan po. So, ang bawat dough weight, 250. So, yung isang pizza dough natin, sir, is 250 grams. 250 ng pizza grams. dough. 259. Okay. So, tatlo pala magagawa. So, yung So, isang recipe 250. natin, sir, kanina, 3 pizza dough yung nagawa. Tapos, form it into a bowl. Bola, no? Pag kayo nag-mold, hindi pwede yung iba, hirap na hirap, diba? Pwedeng isang piraso, ganyan na. Sumasayaw kayo. Pwede ring dalawahan. Yan, ganyan. Diba? After this, papaalusahin mo na to for about another 30 minutes, ano? After 30 minutes, i-shape natin. Ang magiging itsura niyan, pag sinape, lalagyan lang natin ng, how do you call the gilid of the pizza crust? Yung parang rim niya. Ano ba? Cornition. Cornicution. Cornicution. Ano yan? Cornition. Cornition. Okay. Yes. So, yung So, tawag po ito. natin dito sa rim, dito. Rim, ayan. rim, Ito yung rim.
Cornition. Cornition, Ayan, okay. from Sir Rudy. Yan. Okay. Nahirapan si Google doon. Hindi nasagot ni Google eh. Oo. Si Sir Rudy lang may alam. Ako, hindi. So, there are three parts of a pizza crust. Ano-ano? We have the crust, we have the toppings, palaman, toppings, and then we have the sauce. Yun lang naman ang tatlong bahagi ng pizza. Okay, so ito, ipuproof ko pa further to about 30 minutes. Kailangan ba to, sir, mag-double Ano, ng pakiinit double na ng lang to. size? Isa, Parang yung ipapakita sa namin mga to. bread? Ah, Kailangan ba yung pag-proof natin to, mag-double yung size parang sa bread? Most likely, dapat double talaga. So, ipuproof muna ni Sir Rudy ang ating Ah. pizza crust. So, assuming proof na, no, ganito na ang prepared, ano mo na, Yes. lahat naman sila alam mag-bake. Yes. So, ito na yung ginawa ni Sir Bake, Rudy bake. kanina. Mm. Second recipe. Second recipe na natin to. Yung creamy spinach pizza. Okay. Q&A. So, Wag muna. alright. Yan. Ito na yung magiging itsura niya. So, ni-rolling pin natin to, sir, no? Yan, rolling pin. Tapos, nilagyan niya ng cornition or yung rim. Ito yung crust pala ng pizza. Yon, cornition. Tapos, tinusok-tusok to, sir, no? Para hindi siya mag-alsa masyado. So what's the purpose of doing a cornition? Anong purpose? Para wag mag-slip Yung out so- yung yes, sauce. Yes. So, ayun. Alright. So, Ah. yan. So, meron na tayong trivia para sa pizza crust. So, nasan yung, Spatula. yung chocolate ganache na. So, before tayo mag-start sa second recipe natin, Yung chocolate ganache. Yung- nasaan? Ito pala. ito. Ito Right. pa. So, ito na yung ating cream cheese. Yung cheesecake. So, ito yung after niyang mag-bake sa oven, ito na yung nagiging itsura niya. So, medyo mataas siya. Pero ito, pagka binake niyo, mapapansin nyo, para siyang umaalsa or nagra-rise siya. Pero after ilabas sa oven and then i-room temp, ayan, bumababa na ulit siya sa normal size niya. And then, dito na natin ilalagay yung ating chocolate ganache. Okay. Alright. Yan. So, i-smooth lang natin to sa ibabaw. And then, ililive natin siya sa chiller, mga siguro 1 hour or kahit mga 30 minutes. Kasi, etong recipe natin ng chocolate ganache is stiff siya. So, madali lang siyang tumigas. Okay? Yan. So, ganyan na siya. Itatap lang natin siya hanggang sa mag-cover yung buong cheesecake. And then, chiller natin. So, later, papakita ko sa inyo yung finished product and yung, meron pa siyang Pakitabi mo na lang. design Lutuin nyo sa na lang yung taas. pizza crust Ayan. namin. Okay. So, next na tayo sa ating creamy spinach pizza. So, pinakita lang ni Sir Rudy yung pizza crust niya. So, paano ginawa yung pizza crust? Ilang minutes siya i-aalsa. So, pag binake siya, sir, di ba naka-pre-bake ba to? Ito? Pre-bake. You call it par-bake. Oh, par-bake, yeah. 70% ng baking time. Kung ang baking time mo, 10 minutes. So, 7 minutes ko binake to. Yeah. Yung additional 3 minutes, i-complete ko na lang kapag may toppings na. Yun. Okay? Alright, so ito recipe nyo for creamy spinach pizza. So yan, pag yung sa mga naka-register po, makukuha nyo yung recipe natin for this ingredients. Alright, so meron nagpapabate si Rebecca Esteves. Hello po from Cavite City. Thank you for watching po. Hi, Ma'am Rebecca. Thank you po. Yes, may question ulit from Rodel Tomali, sir. Si Rodel. Sir Yeah. Rudy, magkano shorty Meron ninyo? nga sponsor eh. Wow. Mura lang kami. Mura lang. Mura lang kayo, sir. Okay, sige. Okay, so Ano na? alright. So,
kailangan natin yung chopping board and then knife. Chopping board. Okay, so for this one, magpapainit tayo ng pan. So, lulutuin na natin. Since nagawa na ni Sir Rudy itong pizza dough, na ituro niya na, and naka-par-bake na rin siya. So, ito na bake na siya, pero parang more than half bake lang. Hindi siya yung todo bake talaga. Yan. So, ito na yung for our pizza crust. So, magpe-prepare lang tayo ng ito, yung butter ulit. And then, sa recipe natin, kailangan natin ng 4 cloves or 3 to 4 cloves ng garlic, depende sa size. So, or depende sa taste nyo, kung gusto nyo mas mag-garlic or ayaw nyo ng garlic, pwede namang iwan na tong garlic. Pero kawawa naman siya. Masarap naman ng garlic. Alright. And then, white onion. So, medium size white onion. So, pwede tayong gumamit ng red onion. Pero kasi ang red onion, matapang yung lasa niya. Baka ma-overpower niya yung lasa ng pizza natin. So, kaya tayo gumagamit ng white onion para mild lang yung taste. Okay, so ito, imi-mince lang natin yung garlic. Yan. For our creamy spinach pizza. So, itong creamy spinach pizza, perfect na perfect to sa panahon ngayon, lalo na yung mga nag-chill lang sa bahay, ganyan. Hindi na kailangan umorder ng pizza. Tapos, sa mga mahilig dyan mag-Netflix, ganyan, ayan, o order pa ng pizza. Eh, itong pizza recipe natin, super easy lang. Kaya, kahit sino mapapa-impress nyo dito. Madali na, masarap pa siya. So, yung garlic natin, imimince lang sa maliliit. So, hello po kay Rodel, yung fan ni Sir Rudy. Ang pogi mo pa rin, Master Rudy. Watching from North Olympus, Quezon City. Yes, hello po sa mga taga Quezon City. Yes. So, tapusin po nyo ang live video natin para makita nyo yung ating, yung recipe, yung outcome ng ating mga recipe. Ayan. Okay, so ito ay mimince lang natin. So, ayan, ready na siya. Set aside natin. So, yung pan natin. And then, so, yung ating onion, ganun din. Dice, small dice. So, hiwain lang natin siya sa gitna. Yan. Yung pan natin, sir, panluto. Yung pan na lang, sir. Alright, so ito, i-mince lang natin. Same sila nung garlic. Pan, sir, magluluto. So, ito, maliliit lang yung onions natin ng paghiwa. Kahit hindi siya pantay doon sa garlic, basta maliliit na cubes, ayan, ganyan, diced, mince, yan. So, if you want na meron siyang crunchy texture ng onion, yan, pwede nyo lakihan, pwede nga rin yung onion na, yung rings, pwede yun, pwede nyong hiwain ng paring, yung mga mahihilig sa onion yan. Pero ako, ginagawa ko siyang diced, kasi gusto kong makuha yung gisa na flavor. So, sa pagda-dice, yan, makukuha natin siya. Pag maliliit, mas powerful yung lasa niya. Okay? So, tinatanggal ko lang yung mga balat. Okay.
So, same lang siya. I-mince lang natin. Or i-dice pala natin. Sorry. Okay, yan. So, ito yung magiging panggisan natin. Okay. Hello po kay Carla Valencia from Laguna. Watching today. Hello, hello po. Okay. Ayan. Shout out from Balinda Bautista from Baliwag. Baliwag. Mga taga-Baliwag. Hello po. So, gagamit po ulit tayo ng butter. So, meron tayo dito, eto, spinach natin. So, for our creamy spinach pizza. And then, cream. Gagamit din tayo ng cream. So, ayan. Sabi ko muna sila. So, ayan. So, habang hinihintay natin yung pan, kasi magsusutay tayo, so kailangan natin yung sutay pan. Hello po kay John Balayungan from Ifugao. Hello, hello po. So, ayan. May question po ulit tayo, ha? So, question number 4 na to. So, sa mga paunahan po makasagot para meron kayong almond milk para kay galing kay Sir Rudy. Okay. So, yung fourth question natin, ano ang tawag, ano ang tawag sa gilid ng pizza crust or yung rim ng pizza? Turo mo, turo mo. Ito, yung rim niya, yung kaninang sinabi namin, ano ang tawag doon? Ano ba to, sir? Wrong spelling, wrong? Wrong spelling, wrong. So, kailangan nilang Kinakala, i-google. correct spelling. Apakahirap naman. Hirap naman yun. Ako nga kanina, di ko alam, masasabi ko yung sagot. Okay. So, ayan. Meron na tayo. So, yung mainit na yung ating pan. Caroline Alcala. Anong sagot niya? Wow! Correct. Congratulations! Thank you. Yes, kay Caroline Alcala. Yes, congratulations. Okay. So, ito, gumagamit ulit tayo ng ating margarine. So, ito yung gagamitin natin na oil. Yan. Okay. So, iyan yung ating margarine. Initin lang natin. And then, next, unahin na natin si onion since kailangan siya translucent or yung, ano ba sa Tagalog nun? Para siyang transparent, ganon. Malinaw, clear? Yes, yun. So, lutuin natin siya hanggang sa malinaw na siya or nagsisitro na yung ganyan. Yan. Ginugutom ba kayo sa amoy? Mabango talaga to. Bango ng margarine. Yes. Yes, yung margarine natin yon, nagdadagdag siya ng flavor. Yes. Okay. So, ito na yung, inuna natin yung onion nga kasi malalaki yung hiwa niya kesa sa garlic. So, ayan. Pag nag-translucent na siya or nag-citro na yung onion natin, pwede na natin ilagyan ng garlic. Tingnan natin, sir, yung okay. So, magigisa-gisa lang tayo dito. Napakasimple lang nito. So, ayan. Kunyari, ayan, tag-ulan ngayon. Mga nagde-Netflix and chill sa bahay. Ayan. Ano bang mga madalas yung kinakain? Kasi sa amin, pizza eh. So, eto, instead na bumili kami sa labas, magawa na lang kami sarili. Napakadali lang na recipe. Magawa ka lang ng sarili mong pizza. So, i-ready kahit yung, sir, di ba yung pizza dough mo, pwede namang naka-ready na yon, lalagay lang sa chiller, tapos ilang days na siya pwedeng gamitin, pwede diba? lang stock sa refrigerator. Yes. Walang problema. Yeah, meron tayong question kay Rosalinda Bautista. Pwede ba gamitin sa dough ang wheat flour?
Actually, yung sinasabi mong wheat flour, bread flour na yon. Ang tawag sa flour, merong tinatawag all-purpose, cake flour, bread flour, hard wheat flour. Ito yung sinasabi mo. Oo naman. Shout out kay Rinoa Hart, Heart. watching from Quezon City. Hello. Hello po. Alright. So, ito Okay. na yung ating ginisa na sibuyas at bawang. Lalagyan na natin siya ng ating cream. So, Okay, kukunin ko. bago natin ilagay yung spinach, lagay muna natin yung cream. Kasi yung spinach, madali lang naman siyang maluto eh. Pag nag-wilt na siya or lumambot na siya, luto na yon. So, ayan. Napakasarap naman yan. Yes. Ito, gagamit tayo ng 1 cup. Magpapabili na ako ng Sanmig, ha? Ay, alam nyo ba, ang pulutan ni Sir Rudy, pizza. Sosyal. Sa amin, mga chichirya, tigpipiso pa. Kay Sir Rudy, pulutan niya, pizza. Oh, sosyal talaga. Order na kayo ng Sanmig dyan. Ganyan yan kaya sosyal si Sir Rudy. Magpaampun tayo kay Sir Rudy. Yeah. Okay. So, ngayon, Kasya na to, no? hindi po natin kita. Mamaya. Hindi po. Hindi na. Wala po tayo. Start natin. Kailangan mo flour. Yung dami ng cornstarch mo. Kasi sa flour, kasi mas tumigas yung cornstarch or mas lumalapot siya kaysa ito tayo sa flour. Yan. Nalalagyan lang natin. Kapalapot. Okay. So, lalagyan natin siya ng flour para lumapot siya and then mas maging creamy. So, pagka naman konti yung nilagay niyong flour, mas magiging basa or malabnaw yung ating creamy spinach pizza. Kaya nilalagyan natin siya ng flour. So, ito na yung ating spinach. Tinanggalan na siya ng yung sa dulo-dulo niya, yung mga stem, kasi matigas yun. So, pag niluto siya, yung dahon malambot na, pero yung stem niya matigas pa. So, kailangan tanggalin niyo yung stem. Okay, so ilalagay na natin siya dito. Madali lang ito maluto. Yung mga dahon-dahon naman madali lang maluto eh. So, habang ayan, nakalagay dyan, ilalagay na Okay natin na? siya ng pampalasa, Kahit which naman is hindi perfect luto niya, salt, okay lang. yan. Kasi may gawa Salt na naman. and pepper. Okay? Okay. So, ito, mabilis lang siyang maluto. Mga 2 minutes, luto na to. Alright? So, galing kay Ann Julie Solano. Ano daw, sir, ang purpose ng parbake? Ba't siya pinaparbake? Gusto magnegosyo, ha? Ganun ba yun, sir? Okay, ang parbake, halimbawa ako katulad ni Friends Baker, marami akong outlet. Say, 100 outlet ko. Araw-araw, nagsusupply ako sa bawat outlet. Para hindi maging hirap, yung baker ko sa outlet, lulutuin ko na 70% ng baking time ng baguette or ng French bread ko bago ko isupply sa kanila. Ganun yung par-bake. Meaning, half-bake. Yes. Half-bake siya. Pwede yung naka-parbake na pizza, sir, di ba? Pwede siya ilagay sa freezer. Yes, Tatagal oo. siya ng mga Yung pa- buwan, ganyan. Yun pa ang magandang advantage. Pwede kang mag-store ng marami.
Say, Yes. gusto mong kumain ng pizza for about 3 months? Gawa ka ng crust na good for 3 months. Lagay mo sa refrigerator. Freezer, Yun. yan. Lalagay mo Oo. lang yun doon. Kami sa Abu Dhabi, nagawa kami ng frozen par-bake na baguette, yung malalaki. Yung bulo, kung tawagin, bulo. Hindi bolo na pang ano bulo. Malalaking baguette, ganito kalalaki. So, pinapar-bake namin yon. Sinusupply namin sa French Navy. Para kasi sa barko, ang biyahe niyan, mahaba. Inaabot ng Mm-mm. 1 buwan, Yes. 2 buwan. 2 buwan, 3 So, buwan. yung par-bake, pag gugutumin ka lang, doon ka lang magbe-bake. Yes. I-complete mo yung baking. Yun ang par-bake. Yes. Natututo sila, no? Yes, madami tayong natututunan dito. Okay, so ito na yung ating creamy spinach. Ang gagawin natin is yan. Yan. Okay. Olive oil. Yes. Etong pizza crust natin, ayan. So mag-a-assemble na tayo na yung pizza. Ibabrush lang natin siya ng olive oil. Ito, ano din to eh. Pampabango. Pampabango, pampalutong, Pampasarap. pampasarap. Yan. So, ibabrush natin siya. Di ba kung napansin nyo, hindi siya yung typical na pizza na yung tomato yung base. Yan. And then nakakapag-provide ng moistness. Yes. Hindi na dry out yung pizza crust mo. So, ito, pwede nyo siyang, itong olive oil natin, pwede nyo siyang lagyan ng minced garlic and then salt. Tapos, ibabrush nyo rin sa pizza. Pwede yon. Mas aromatic, mas flavorful yung ating pizza crust. Okay? And then, so yung ating creamy spinach, so on top lang siya. Wow. Di ba? Napaka... Yeah. Ay, sarap. Ang bango na ng... bango ba, sir? Siguro makaka-5 bote ako rito. Diba? Sige, sir. Magpapabili na yan ng beer mamaya. Ito na yung pulutan niya eh. Yes. Yes. Ano? Okay. And now, eto, ang gagamitin nating cheese for this one is yung ating Dairy Gold, Dairy mozzarella. Gold mozzarella cheese. Yan. So, ano ba tong cheese natin, sir? Perfect siya sa pizza? Yeah. Pang pizza lang ba siya? Actually, best developed to for pizza making. Kasi yung stretchness niya, yung stretching power Yes. niya, maganda to pag nilabas mo sa oven. Right after na nilabas mo sa oven, from the oven, makikita mo yung stretching power niya, umaabot ng 1 meter. Oh? Oo, ang haba. Pero, the more it gets cooler, lumiliit na yon. Yes. So, better to kung medyo mainit pa. Siyempre, ang habol mo sa pizza, yung medyo Yung elastic pa elastic, yung di cheese. ba? Ito yon. Oo. Ito yung hinahanap mo. Yes. Ito yon. So, ito, perfect pang pizza. Okay, so itong cheese natin, since naka-block siya, i-grate lang natin. Yan. Para ma-spread natin siya ng pantay-pantay. Okay. So, for this recipe, gumamit din tayo ng almond nuts pang toppings sa creamy spinach natin. Okay? So, ito optional lang naman. Kung ayaw nyo ng almond nuts, pwede namang hindi. Pero ito nilagay, sinama ko siya sa creamy spinach natin. Kasi nag-add siya ng texture and ng flavor. So, meron kayong crunch na makakagat pag kinain nyo to. Almond nuts ang ilalagay mo. Yes. Hindi ako makabili ng almond nuts. Ano maganda pang combine? Yes. Pang kambal. Pwede naman tayong gumamit ng peanuts, ng cashew nuts, kung ano yung available. Wag lang yung may mga flavor na yung adobong mani. Magbabago yung flavor ng ating pizza. Siyempre yung mga ano lang, yung mga dagdagan ba natin? Yung mga ano lang, ang tawag dito? Yung mga walang lasa, plain yan, mga plain na nuts. Pwede dito yung mga pecan, yung mga social na yon, yan, pistachio, ganyan.
yung pistachio flavorful na yun, kaya not recommended siya dito. Yung mga mild lang yung flavor, mga peanut, cashew nuts, yan. Yes. So, ayan, the more the cheese, mas cheesy. So, mas cheesy siya kasi, Ano merienda nyo? yan. Kung gusto niyo mas marami pang cheese, go lang. Kasi ito, sir, di ba, hindi naman to yung parang, yung nagli-liquid, yung nag-watery. Nag-ooze out. Yes. Oo, yon. Diba? Yes. Kargado to ng stabilizer and gums. Gums, guar gums. Kargado to ng stabilizer and guar gums. So wala kayong dapat alalahanin na mag-oiled out yung oil or Yes. yung tubig lumabas. Wala kayong problema rito. So, Okay. perfect ang ating cheese for pizza. So, ayan, nalagyan na natin siya ng mozzarella. So, pwede nyo lagyan siya ng, actually, ito, pwede nyo lagyan ng mushroom, ng bell pepper, kung ano gusto nyo toppings. Pero, let's keep it simple muna. Ayan. Almond lang ilalagay natin on top for crunch. So, ito, ipibake natin to mga 200 degrees Celsius, mga 10 to 15 minutes, or hanggang sa crust or yung mag-golden na yung crust ng ating pizza and then mag-melt yung ating cheese. Okay, good. Okay? 190. So may nag-last 200. question na ba tayo, sir? Walang question. May last question. Ayun. Yan, may last question tayo. So, nabanggit ni sir kanina kung ano yung brand ng cheese na ginamit natin sa pizza. So, yung question natin, anong brand ng ng pizza cheese ang ginamit ngayon? Okay? Okay, Paunahan anong brand? sumagot. Anong brand? Yes. So, ang sasagot may almond milk. Yes. Ilang, dalawa, no? Dalawa. Yes. Dalawang almond milk. So, ayun. So, magki-clean up muna tayo dito. Tapos, papakita na namin sa inyo yung, yes, yung finished product natin. Yan, sa mga nagde-negosyo dyan, make sure na nakuha nyo yung recipe natin for today. Kasi napaka-perfect nun pang negosyo. Kasi kung nakikita nyo is simple lang yung mga ingredients, pero masarap siya at mukha siyang mamahalin. So, napakamura lang. Pwede natin siyang pang negosyo or panluto sa bahay. Magpapakitang gilas tayo sa mga bisita. Yan. Alright. So, eto na. Ito yung baked cheesecake with chocolate ganache. So, inartehan lang natin siya. Yan, actually yung chocolate ganache, maraming gamit yun eh. Ayan, pwede siyang i-pipe, pwede siyang i-mix sa whipping cream, pwede siyang filling ng cakes, yan. So, ayan. Ito na yung finished product natin. Nilagyan na natin siya ng strawberries. So, any fruits will do. Pwedeng kiwi, mango. So, bahala na kayo. Magpakitang gilas sa mga bisita nyo, sa mga kamag-anak nyo, or sa mga customer nyo. Yan. So, yung sa pizza natin, yes. So, hintayin na lang natin yung pizza kasi nangangamoy na siya. Ang bango-bango niya. Alright. Yan. Yes. Ito na yung ating creamy spinach pizza. Yan. Nag-golden na yung ating pizza crust and then yung ating cheese. Yes, ito. Yung rim. Yan. Or yung cornice yun. Yes. Yes. Okay, tanong kayo about prices. So, just give our basic internet. We are also in Instagram. You can entertain berries. Okay. So, meron na tayong last winner kanina. Yung brand ng cheese. Si Lucy. Dairy Gold ang sagot niya. Nakikinig si Lucy. Thank you. Dairy Gold. Yan.
So, wow, pang-artistahin. Yung, Pinano ko na sa Facebook, Instagram. Announcement of winners. ay, sir, thank you. So yeah, before we wrap up or we finish this one, itong live seminar, salamat po sa lahat sa inyo na tumatangkilik sa Grand Literature International sa pagtitiwala, hindi lang sa amin, kundi sa mga produktong aming ibinebenta sa market. So salamat higit sa lahat sa Filipino-Chinese Baking Association, Thank you especially po. to the PSB Group, kay Mr. Jeric Chua, kay Jerry Midel, and then kay President Jonathan Cabiles ng Philippine Society of Baking. Hi Jonathan, thank you. And then Thank kay you. Christine Mateo ng PSB. Okay, thank you sa inyong lahat. Thank you. Sa lahat po ng officer ng PSB, thank you. And magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Itanong mo kay Master Baker. Thank you po.